Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, nagpunta uli si Jesus sa Cana Galilea. Doon niya ginawang alak ang tubig. Doon naman sa Capernaum ay may isang mataas na pinuno ng pamahalaan at may sakit ang kanyang anak na lalaki. Nang mabalitaan niyang bumalik si Jesus sa Galilea mula sa Judea, pinuntahan niya ito. Pinakiusapan niya itong pumunta sa Capernaum at pagalingin ang kanyang anak na naghihingalo. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Hanggat hindi kayo nakakikita ng mga palatandaan at mga kababalaghan, hindi kayo mananampalataya." Ngunit sinabi ng pinuno, "Tayo na po, Ginoo, bago mamatay ang aking anak." Sumagot si Jesus, "Umuwi na kayo, magaling na ang inyong anak." Naniwala ang lalaki sa salita ni Jesus at umuwi nga siya. Sa daan pa'y sinalubong na siya ng kanyang mga alipin at sinabing magaling na ang kanyang anak. Tinanong niya sila, anong oras siya gumaling? Siya po'y inibsan ng lagnat kahapong mag-aalauna ng hapon, tugon nila. Naalaala ng ama na noong oras na iyon sinabi sa kanya ni Jesus, magaling na ang iyong anak. Kaya't siya ang kanyang buong sambahayan ay sumampalataya kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umuwi na kayo, magaling na ang inyong anak. Maraming videos ngayon sa social media ang tumatalakay sa mga karanasan ng near-death experience o NDE. Ito ang mga tila namatay na pero nabubuhay uli. Sa mga kwento ng mga umano'y nakaranas, makikita natin na nagkakaisa ang lahat sa paglalahad na walang kamatayan. May buhay pa rin pagkatapos ng buhay dito sa lupa. May mga ulat na nakikita at nakakausap nila si Jesus o kaya ang mga mahal nila sa buhay na matagal nang namatay. Kaya may alingaw-ngaw sa walang hanggan ang mga salitang binitiwan ni Jesus sa opisyal ng hari. Kung sa bagay, ang walang hanggan ang tunay nating tahanan at uuwian. Doon, ang lahat na ikinababahala nating may grabing sakit, agaw buhay, o namatay na ay buhay na buhay. Pero totoo rin naman ang mga himala ng Panginoon dito sa lupa. May mga iniligtas siya mula sa kamatayan tulad ng anak ng opisyal. Tanda ito ng kapangyarihang taglay ng kanyang salita. Napagtanto ng opisyal sa kanyang pag-uwi na mismong sa oras na sinabi ni Jesus ang mga katagang binitiwan, agad na ibsan ang lagnat ng bata at gumaling. Walang ibang ginawa si Jesus. Ang salita lang niya ay sapat na. Kumustahin natin ang ating pananalig sa salita ng Diyos. Gaano ba ito kahalaga sa inyong buhay?